making leaders across the island since 1946. The University of Mindanao continues its mission of developing human resources in the field of law, education, engineering and architecture, business and accounting, marketing and management, arts and sciences, social work, criminology and forestry, graduate and postgraduate studies, technical, vocational and livelihood courses. Study at the University of Mindanao, the first in leadership education. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UM Digos College BA Communication Program, ito ang Komunikasyon News Patrol. Mga maiinit na balita mula sa loob at labas ng campus, ihahayag ng inyong BA Communication News Patrollers. At narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Digos City. Araw ng Lunes, ika-24 ng Pebrero, taong 2025, alas 12 na ng tanghali. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong araw, Mel Filipinas. Live tayo ngayon sa ating Facebook page upang maghatid ng mga preskong impormasyon para sa Komunikasyon News Patrol kung saan ng inyong interes ay aming serbisyo. At para sa mga ulo ng mga balita. Cultural groups ng UM Digos College bumida sa Do Everything in Love, a post-Valentine Concert 3.0. UM Digos College nagsagawa ng konsultasyon sa panukalang pagtaas ng tuition at miscellaneous fee sa taong 2025-2026. Ilang tricycle sa Digos City na kumpiska dahil sa paglabag sa batas trapiko. PBBM pinirmahan ang batas ng pagpapaliban sa Bangsamoro parliamentary elections. Ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution hindi pa rin idineklara bilang holiday ng palasyo. Iba't ibang paaralan sa bansa nagdeklara ng class suspension. Publiko hinimok ang panalangin at suporta sa patuloy na pagpapagaling ni Pope Francis. At Sunshine ni Maris Racal nagwagi ng Crystal Bear para sa Best Film sa 75th Berlin International Film Festival. Babalik kami matapos ang ilang mga paalala. Student implement lean, instill values in the students, and foster camaraderie while preparing the students for competitions. It also encourages students to develop social and interpersonal relationships as well as leadership skills through membership in various campus organizations which are being supervised by faculty and non-faculty advisors. Among these are the college student government and all the accredited academic, religious, civic, and social student organizations. The Office of Student Affairs is responsible for releasing the Good Moral Certificate for employment, PNP requirement, PRC or board exam requirement, scholarship, transfer of school, and other purposes. The Office of Student Affairs is also responsible for giving clearance for replacement of ID for the following reasons: lost ID, burnt out or damaged ID, change of academic program, returning student, and change of status. For more information, you can visit the Office of Student Affairs located at the back of the UMDC Gymnasium. At patuloy pa rin kayong nanonood sa Komunikasyon News Patrol. Para sa ating ulat panahon. Ang Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Sorsogon, Masbate, Capiz, Iloilo, Davao Oriental at Davao de Oro ay inaasahang magiging maulap ang kalangitan na may pag-ulan at kidlat, pagkulog dahil sa easterlies.
Posible ang flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Sa Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Aurora, magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan na dulot ng hanging amihan. Wala namang inasahang malaking epekto sa mga lugar na ito. Sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panapanahong mahinang pag-ulan dahil sa hanging amihan. Walang inaasahang significanteng epekto sa natitirang bahagi ng bansa. Inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panapanahong pag-ulan o thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag may malalakas na pag-ulan. Dito naman sa atin sa Digos City, inaasahang magiging maulap at maalinsangan ang panahon ngayon na may posibilidad ng thunderstorm sa hapon. Mamayang gabi, asahan ang bahagyang maulap na kalangitan na may napakainit at maalinsangang pakiramdam. Sa mga susunod na araw, inaasahang magkakaroon ng thunderstorm simula Martes ng umaga hanggang sa gabi. Ang pinakamataas na temperatura ay aabot sa 31.6 degrees Celsius habang pinakamababang temperatura ay bababa sa 24.1 degrees Celsius. Sumikit ang araw kaninang 5:53 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 5:51 ng hapon. Manatiling nakaalerto at palaging magdala ng payong o kapote. Para sa ating campus news. Cultural groups ng Digos College bumida sa Do Everything in Love, a post-Valentine Concert 3.0. Para sa karagdagang detalye, narito si News Patroller Alexa Nicole Arididon.
Babalikan muna natin mamaya si News Patroller Alexa Nicole Arididon. UM Digus College nagsagawa ng konsultasyon sa panukalang pagtaas ng tuition at miscellaneous fee sa taong 2025-2026. Ilang tricycle sa Digos City na kumpiska dahil sa paglabag sa batas trapiko. PBBM pinirmahan ang batas na nagpapaliban sa Bangsamoro parliamentary elections. Ika-30 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution hindi pa rin idineklara bilang holiday ng palasyo. Iba't ibang paaralan sa bansa nagdeklara ng class suspension. Publiko hinimok ang panalangin at suporta sa patuloy na pagpapagaling ni Pope Francis. At Sunshine ni Maris Racal nagwagi ng Crystal Bear para sa Best Film sa 75th Berlin International Film Festival. Babalik kami matapos ang ilang mga paalala. The Office of Student Affairs helps implement Maayong student adlaw mga ga, discipline and karon na values ako'y in the impormasyong students ipahayag and bahin foster sa usa ka camaraderie importante while nga concern preparing the students mao ang for energy competitions. consumption. It also encourages students to develop social and interpersonal relationships as well as leadership skills through membership in various campus organizations which are being supervised by faculty and non-faculty advisors. Among these are the college student government and all the accredited academic, religious, civic, and social student organizations. The Office of Student Affairs is responsible for releasing the Good Moral Certificate for employment, PNP requirement, PRC or board exam requirement, scholarship, transfer of school, and other purposes. The Office of Student Affairs is also responsible for giving clearance for replacement of ID for the following reasons: lost ID, burned out or damaged ID, change of academic program, returning student, and change of status. For more information, you can visit the Office of Student Affairs located at the back of the UMDC Gymnasium. CLAYGO stands for Clean As You Go, and it's not just a catchy acronym, it's a way of life. It means that we leave no trace of trash wherever we go. Whether you are munching in the canteen or hanging outside, remember the ABCs of CLAYGO. Always bin your clutter. In essence, CLAYGO isn't just about keeping things clean in the moment. It's about fostering habits and attitudes that benefit us, others, and the world around us in the long term. At kayo'y nagbabalik para sa ating Komunikasyon News Patrol para sa ating Campus News. Cultural groups ng UM Digus College bumida sa Do Everything in Love, a post-Valentine Concert 3.0. Para sa karagdagang detalye, narito si News Patroller Alexa Nicole Arididon. Muling pinatunayan ng UM Digus College ang dedikasyon sa sining at kultura sa ginanap na post-Valentine concert noong Pebrero 19, 2025 na may temang Do Everything in Love. Pinanganuhan ng UNBC External Relations and Alumni Affairs Office o IRAO, katuwang ang Council of Department Student Government at Council of Student Organization, ang kaganapan ng may layunin na ipagdiwang ang pagmamahal sa pamamagitan ng musik pagtatanghal sa buwan ng Pebrero.
Nagningning sa entablado matapos magtanghal ang iba't ibang cultural groups ng UMDC, kagaya ng Performing Arts Guild of Students o PAGS, UMDC Choral at UMDC Band. Mula sa mga madamdaming awitin hanggang sa makapagpigil hiningang performances, ipinakita ng mga ito ang walang kupas na talento ng mga estudyante sa mismong institusyon. Bukod sa husay ng mga performer, naging bahagi rin ng tagumpay ng gabi ang masiglang suporta ng mga manonood kabilang na mga galing sa ibang eskwelahan. Ang kanilang palakpakan, sigawan at pakikiisa sa bawat numero ay nagbigay ng kakaibang enerhiya sa buong programa na nagpatunay sa diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa sining. Sa pamamagitan ng post-Valentine concert na ito, mas lumalim ang pagpapahalaga ng UMDC community sa sining at kulturang Pilipino, habang ipinakita rin ang halaga ng pagmamahal at pagkamalikain sa bawat aspeto. Nagbabalita. Digos College nagsagawa ng konsultasyon sa panukalang pagtaas ng tuition at miscellaneous fee sa taong 2025-2026. Para sa karagdagang detalye, narito si News Patroller Alira Leyte. Isinagawa ng Digos College ang isang consultative meeting noong Pebrero 21, 2025 sa conference room upang talakayin ang inaasahang pagbabago sa mga bayarin sa tuition at miscellaneous para sa panuruang taong 2025 to 2026. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang iba't ibang kinaukulan, kabilang ang pinuno ng Council of Department Student Government o CDSG, Council of Student Organization o CSO, ibang student leaders, mga guro at kawani, ang Pangulo ng Alumni Association at ang pamunuan ng paaralan. Sinimula ni Dr. Tessie G. Mirales, VP for Branch Operation ang pagpupulong na binigyang diin ang patuloy ng pagsisikap ng institusyon upang mapabuti ang edukasyon ng mga serbisyong ibinibigay sa mga mag-aaral. Kanyang ipiniliwanag na inaasahang pagtaas ng bayarin na isang hakbang para sa pangmatagalang katatagan ng institusyon na layuning mapaunlad ang mga programang akademiko, pasilidad at suportang pang mag-aaral. Ipresenta naman ni Mr. Edgar Bilono AC, Supervisor ng Student Accounting Office o SAO, ang mungkahing bagong listahan ng mga bayarin. Matapos ang kanyang paglalahad, isinagawa ang bukas na talakayan upang mapakinggan ang mga opinyon at sustisyon ng iba't ibang kinaukulan, kabilang ang mga pangailangan para sa pagpapaunlad ng mga serbisyo para sa mga mag-aaral. Ipinahayag naman ang suporta ng pinakalang ilang mahalagang pinuno, kabilang sina Alumni President Dr. Dilaya Ayano at Faculty Club President Jess Anthony Kasagan. Ayon sa kanila, ang inaasahang pagtaas ng bayarin ay isang patunay na patuloy na pagsisikap ng institusyon na mapanatili ang dekalidad ng edukasyon at serbisyo para sa mga mag-aaral. Para sa Komunikasyong News Patrol, ako si Alira Leyte, nagbabalita. Abangan mamaya sa pagbabalik ng Komunikasyon News Patrol. Ilang tricycle sa Digos City nakumpiska dahil sa paglabag sa batas trapiko. PBBM pinirmahan ang batas na nagpapaliban sa Bangsamoro parliamentary elections. Ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution hindi pa rin idiniklara bilang holiday ng palasyo. Iba't ibang paaralan sa bansa nagdeklara ng class suspension. Publiko hinimok ang panalangin at suporta sa patuloy na pagpapagaling ni Pope Francis. At Sunshine ni Maris Racal nagwagi ng Crystal Bear para sa Best Film sa 75th Berlin International Film Festival. PLAYGO stands for Clean As You Go, and it's not just a catchy acronym, it's a way of life. It means that we leave no trace of trash wherever we go. Whether you are munching in the canteen or hanging outside, remember the ABCs of PLAYGO. Always bin your clutter. In essence,
Clego isn't just about keeping things clean in the moment. It's about fostering habits and attitudes that benefit us, others, and the world around us in the long term. Attention UMDGUS College students, are you feeling stressed, overwhelmed, or in need of someone to talk to? Well, we've got great news for you. Counseling services are now available at the Guidance Services and Testing Center right here on campus. Our experienced counselors are here to provide you with a supportive and confidential space to discuss any personal, emotional, or psychological concerns you may have. Whether you're dealing with stress, anxiety, relationship issues, academic challenges, or anything else, we're here to help. Our counselors use a client-centered approach, working collaboratively with you to establish goals, explore options, and develop a plan for addressing your concerns. Booking a counseling session is easy. Simply visit the GSTC office during our operating hours or give us a call to schedule an appointment. And remember, your privacy and confidentiality are always our top priority. Information shared during counseling sessions is kept strictly confidential. So don't hesitate to reach out if you need support. We're here for you every step of the way. UMDGUS College, where your well-being is a priority, book your counseling session today. At patuloy pa rin kayong nanonood sa Komunikasyon News Patrol kung saan ang inyong interes ay aming serbisyo. At para sa ating balitang lokal, ilang tricycle sa Digos City na kumpiska dahil sa paglabag sa batas trapiko. Para sa karagdagang impormasyon, narito si News Patroller Andrew Tabuada. Nakumpiska ng City Traffic Management Center o TMC sa Digos ang 25 tricycle dahil sa iba't ibang paglabag tulad ng paggamit ng maling kulay, expired na prangkisa at pagiging kolorom o hindi rehistrado. Isinagawa ang biglaang operasyon sa gabi upang masigurong sumusunod ang lahat ng tricycle sa batas. Ayon kay Aristades Capuyan, pinuno ng TMC ng syudad, mahalagang tiyakin ng mga tricycle driver na may kumpletong permit sila upang maiwasan ang pagkaka-impound ng kanilang sasakyan. Magpapatuloy ang aming operasyon upang magpatibay ang kaayusan sa lansangan at matiyak ang patas na pagpapatupad ng batas, aniya. Nagpapaalala rin si Mayor Joseph Fortich Cagas sa lahat ng tricycle driver na sumunod sa batas, trapiko upang maiwasan ang aksidente. Noong nakaraang taon, nagsagawa rin ang PNP Digos at LTO Digos ng kampanya laban sa maingay na improvised mufflers at bora-bora pipes dahil sa reklamo ng mga residente. Para sa Komunikasyon News Patrol, ako si Andrew Tabuada, nagbabalita. PBBM pinirmahan ng batas na nagpapaliban sa Bangsamoro parliamentary elections. Para sa karagdagang detalye, nagbabalik si News Patroller Hashmi Lanzo. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa unang halalan ng parlamento sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kumpirmado ng Malacanang. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, naantala ang halalan na orihinal na itinakda sa Mayo ngayong taon, kabilang sa dahilan ng pagkakaantala ang petisyon sa konstitusyonalidad ng Bangsamoro Electoral Code, ang hiling ng COMELEC para sa karagdagang panahon ng paghahanda at ang isyu ng pagkaawas ng solos sa BARM. Sa ilalim ng Republic Act No. 12123, itinakda ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa October 13, 2025. Naghihintay pa ang COMELEC ng opisyal na kopya ng batas para sa karagdagang gabay ukol sa pondo at mga teknikal na aspeto ng halalan. Para sa Komunikasyon News Patrol, ako si Hashmi Lanzo, nagbabalita.
ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, hindi pa rin idineklara bilang holiday ng palasyo. Iba't ibang paaralan sa bansa nagdeklara ng class suspension. Para sa karagdagang impormasyon, nagbabalik si News Patroller Hashmay Lanzo. Bukas, araw na Martes, gugunitain ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa bansa, isang makasaysayang pagkilos na nagbigkis sa milyon-milyong Pilipino upang mapanumbalik ang demokrasya sa Pilipinas. Ang tema ngayong taon ay EDSA 39, Di Ka Nag-iisa, kung saan ay may mga nakahandang aktibidad sa buong linggo upang ipaalala ang kapangyarihan ng taong bayan na magdala ng pagbabago. Ngunit hindi may kailang may ilang kritiko ang naturang aktibidad ngayong taon sa kadahilanang hindi pa rin ito idineklara ng palasyo ng Malacanang bilang isang holiday tulad ng nakagisnang gawain sa mga nakaraang administrasyon. Base sa datos, ito na ang pangalawang beses na hindi idineklara ng palasyo ang February 25 bilang isang holiday. Ang una ay noong nakaraang taon na nakatanggap rin ng iba't ibang kritisismo at tinawag pa ng ibang mga grupo na simula ng state-sponsored historical whitewashing. Sagot naman ng palasyo, hindi idineklara bilang holiday ang EDSA Revolution Anniversary noong nakaraang taon dahil ito ay tumama sa araw ng linggo. Ngunit ngayong ito ay tumama sa araw na Martes, maraming paaralan ang nag-anunsyo ng class suspension upang gunitain ang naturang aktibidad. Sinabi sa ilan ng mga paaralan na kinansilan nila ang mga klase upang mapanatili ang historical value ng EDSA People Power Revolution. Sa isang press statement, pinuri ng Student Council Alliance of the Philippines ang mga paaralan na nagdeklara ng suspension ng klase at nagdeklara ng alternative class arrangements upang gunitain ang anibersaryo ng EDSA People Power at nananawagan sa iba na makinig sa mga Student Council at sumunod. Bilang pagunita sa mga makasaysayang pangyayari noong February 22 hanggang 25 ng taong 1986, patuloy ang mga guro at aktibista sa pagpapaalala ng mga aral ng EDSA, lalo na sa kabataang henerasyon. Ang revolusyon ay tinuturing na sagisag ng lakas at pananagutan ng mamamayan sa pagtataguyod ng demokrasya. Bagaman nagbago na ang politikal na panorama ng bansa, nananatili ang diwa ng EDSA bilang paalala ng bansa. Ang tunay ay pagbabago ay nasa kamay ng nagkakaisang mamamayan. Para sa Komunikasyon News Patrol, ako si Hashmay Lanzo, nagbabalita. Publiko, hinimok ang panalangin at suporta sa patuloy na pagpapagaling ni Pope Francis. Para sa karagdagang impormasyon, narito si News Patroller Denver Pilarion. Inihayag ng Vatican na ang kalagayan ni Pope Francis ay nananatiling kritikal pagkatapos isapubliko ang kanyang kondisyon noong Sabado. Sinabi ng Vatican na ang kalagayan ng Santo Papa ay mas lumala kumpara noong Biyernes at kinailangan siyang sumailalim sa mga blood transfusions dahil sa pagkakaroon ng prolonged asthma like respiratory crisis. Ang 88 years old na Santo Papa ay kasalukuyang ginagamot para sa pneumonia sa kalamnang baga sa Gemelli Hospital sa Rome. Hiniling rin daw ng Santo Papa na mas maging bukas sa publiko ang tungkol sa kanyang kalagayan kaya't ang Vatican ay nagsimula ng pagpapalabas ng mga impormasyon araw-araw tungkol sa kalusugan ng Santo Papa. Kahit pa ang mga doktor na gumagamot sa Santo Papa ay nagsasabing tinatanggap ng Santo Papa ang mga gamot. Ang kanyang kondisyon ay nananatiling mahina at ngayon kritikal. Ang Santo Papa ay naospital noong February 14 matapos makaranas ng hirap sa paghinga ng ilang araw. Kasunod nito, labis ang pag-aalala sa mga Katoliko sa buong mundo at hiling nila na sana gumaling na ang Santo Papa. Para sa Komunikasyon News Patrol, ako si Denver Pilarion, nagbabalita. Sunshine ni Maris Racal nagwagi ng Crystal Bear para sa Best Film sa 75th Berlin International Film Festival. Maayong adlaw mga ga, karon na ako'y impormasyong ipahayag bahin sa usa ka importante nga concern mao ang energy consumption. Atong hisgutan ang mga paagi sa pagtipid sa kuryente sa atong eskwelahan.
Daghang yano nga mga pamaagi nga mahimo nato aron makatipid sa kuryente. Sama sa pagpatay sa mga suga og electric fans kung dili na kinahanglan. Ang pagbiya sa classroom nga hayag nga wala magamit ang suga, makasayang og daghang kuryente. Ikaduha ay unplug ang mga gamit nga dili gamiton o puno na ang battery, sama sa cellphones ug laptops o computers. Ang pagbilin nga nakaplug bisan puno na ang battery na gamit gihapon og kuryente. Bisan og gamay ra kini, dako gihapon ang epekto kung permanente nga buhaton. Ikatulo, gamiton nato ang energy efficient appliances ug mag-monitor kita sa atong pagkonsumo. Ikaupat, i-report ang mga daot o naay diferensya nga mga kagamitan aron mapulihan og maayo, pananglitan sa kakurap-kurap nga suga. Kung kining mga pamaagi ma-apply ka natong tanan, dakong tabang na kini sa pagbawas sa energy consumption. Sa katapusan, ang matag usa ka nato adunay responsibilidad kung magtinabangay aron makatabang sa pagtipid sa kuryente. Mahimo nato buhaton kini pinaagi sa simple nga pagmatngon sa atong mga aksyon o pagkat-on sa maayong pamaagi sa paggamit sa kuryente. Pinaagi sa pagtinabangay, mahimo nato nga mapaayo ang atong eskwelahan ug mapanalipdan ang atong kinaiyahan. At nagbabalik tayo para sa ating balitang showbiz. Nagtagumpay ang pelikulang Sunshine ni Maris Racal sa 75th Berlin International Film Festival, kung saan ito ay nagugi ng prestihiyosong Crystal Bear para sa Best Film sa Generation 14+ category. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa pinakamahusay na pelikula sa Generation K+ at Generation 14+ competition ng Berlinale. Kinumpirma ito ng production outfit ng Project 8 Project sa kanilang social media post. Lubos ang kasayahan ng mga tagahanga ng pelikula at agad silang nagpahayag ng kanilang suporta sa pamamagitan ng mga komento online. May ilang nagbigay-pugay kay Direktor Antoinette Hadaune, Maris Racal at sa buong team ng Sunshine. Ayon sa isang tagahanga, bagaman malayo ang lugar na pinangyarihan ng pelikula sa karaniwang pamuhay ng mga Aliman, malaki pa rin ang epekto nito sa mga manonood. Ang Berlinale Generation 14+ ay kilala sa pagtatampok ng mga kwentong nagpapakita ng mga karanasan ng kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ganitong uri ng pelikula ay tinatawag na coming-of-age stories na nagbibigay diin sa masalimuot na mundo ng mga kabataan. Itinanghal ang Sunshine sa isang sold-out premiere sa Berlinale, kung saan dumalo si Direktor Antoinette Hadaune, aktor na si Elijah Canlas at ang buong team ng pelikula. Ang screening ay naganap sa isang 1,000-seater na sinihan at sinundan ng isang Q&A session matapos ang mahigit 1 minutong palakpakan mula sa mga manonood. Bago pa man lumipad patungong Germany para sa Berlinale, ibinahagi ni Maris Racal na matagal na niyang pinangarap na makadalo sa isang prestihiyosong international film festival. Inamin niyang natuwa siya dahil ang Sunshine ay isa lamang sa 2 pelikulang napili para sa kompetisyon sa ilalim ng Generation 14+ category. Naging intrigado rin siya kung paano tatanggapin ng mga European ang kwento ng pelikula. Naniniwala siyang magiging bukas isip ang mga manonood sa nilalaman nito. Ang Sunshine ay tungkol sa isang batang gymnast na nadiskubre na siya ay isang buntis sa linggo ng national team tryouts. Sa kanyang paghanap ng nagbebenta ng ilegal na gamot, pampalaglag, nakilala niya ang isang misteryosong dalagita na may parehong paraan ng pag-iisip tulad niya. At yun lamang ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito para sa Komunikasyon News Patrol. Ako ang inyong tagapagbalita, Mel Filipinas. Hanggang sa susunod na pagbabalita, magandang araw.
As human beings, we are wired to connect, socialize, communicate. We communicate every day, whether verbal or non-verbal, face-to-face or through email, text, or via social media. Communication has always been a key to our functioning, well-developed society. Discover the interdisciplinary factors in the field of communication. Explore how communication responds to the major shifts in history. Examine how everyday forms of communication create meaning and shape our perspective of the world. Communication that navigates the forces of change and globalization. Our emerging reality. This is our critical focus.